Hi po mga ka-agri, kumusta po? Ngayong araw po na ito, ang ating i-review ay ang 3G's Foliar Plant and Soil Biostimulant. Siya po ay kaagapay ng mga magsasaka sa mas maganda at masaganang ani, pero mas tipid sa abono at insecticide. Si 3G's Foliar po ay isang bioorganic liquid fertilizer na nag-iisang EPA, registered fertilizer out of 2,688 foliar, na dalawa ang kategory bilang plant and soil biostimulant. Ibig sabihin, soil conditioner na, plant and fruit booster at growth enhancer pa, na may organic insect repellent din. Ito po ang pinakamagandang foliar sa Pilipinas dahil sa bukod sa Japan technology at ibang component ay galing sa Japan. Pinakamaraming component ito tulad ng nitrogen fixing bacteria, chelated super amino acid, bioenzyme, nanotechnology, plant and fruit steroids, and growth enhancer. Meron din siyang calcium, active water with 72 minerals, other microorganism, micro and macronutrients at iba pang secret organic components. Ang 3G's Foliar mga ka-agri ay may dalawang klase ang kanyang takip or cap. Ang 3G's Foliar red cap ay parehas lang ang laman sa green cap. Pero ang pinagkaiba nila ay ang red cap may dagdag ito na insect repellent or ibig sabihin, ito po ay may pantaboy na mga mapinsalang insekto at mga daga. Ang green cap naman po mga ka-agri ay ordinary lang po siya. Wala siyang kasamang insect repellent. Pero paalala lang po mga ka-agri, ito ay hindi pamatay ito ng insekto. Kapag may mga insekto na ang pananim, ay papatayin mo na ito ng insecticide at pagkatapos ay mag-spray ng 3G's Foliar red cap after 3 days upang unti-unting hindi lalapitang muli. So mga ka-agri, hindi na po natin patatagalin. Dito na po tayo sa kanyang benepisyo or ang benepisyo ni 3G's Foliar Plant and Soil Biostimulant. So, ang isa sa mga benepisyo niya ay mabawasan agad ang dami ng abono na gagamitin mula 50 hanggang 75% at sa mga susunod ay maaring zero abono basta sundin ang paraan lalo na ma-spray sa lupa bago mag-land preparation. Malinaw mga ka-agri na ang 3G's Foliar and Soil Biostimulant ay pwede po nating i-spray siya sa lupa bago mag-land preparation at saka taniman natin ng ating mga pananim. So, mainam siyang i-spray sa lupa. Sunod, ang kanyang benepisyo ay kinokondisyon at ibinabalik muli ang mga sustansya at nutrina ng lupa at inaalis unti-unti ang acidity nito. Yung lupa po kasi natin mga ka-agri masyado na siyang acidic dahil sa paulit-ulit na paggamit or sa paulit-ulit na pagtanim. So, yung iba nag-harvest ng mga palay. So, after mag-harvest, sinusunog nila ito. So, yun ang dapat hindi gagawin kasi wala pong naibabalik na nutrina sa lupa. So, sa paulit-ulit na paggamit po natin or sa paulit-ulit na pagtanim po natin, so masyado ng acidic ang lupa. So, dito, matutulungan siyang ibabalik ang sustansya o nutrina ng lupa. Ang sunod na benepisyo ay ang pinapahaba ang mga ugat ng pananim upang mahaba ang buhay,
matibay sa hangin at baha. So dito mga ka-agri, tinutulungan po niya na pahabain ang ugat ng ating mga pananim at syempre upang mahaba ang buhay at matibay sa anumang hangin or baha na darating. So, ang isa sa mga benepisyo mga ka-agri sa gulay naman at ibang pananim, so tutulungan niya na mas dadami ang bulaklak at bunga, mas mabilis lumaki at malalaki ang bunga, mas matagal mamumunga kung tuloy-tuloy ang spray every 5 to 7 days habang namumunga. So, dito naman po tayo sa isa sa mga benepisyo ni Tragus foliar Plant and Soil Biostimulant. Ito po ay inaantay ng lahat. So, para sa palay, pinapadami ang suwi, pinahaba ang uhay, at pinapalintog ito. Pinabibigat ang bunga. So, sa palay, tinutulungan niyang mapadami ang suwi. So, pinapahaba din niya ang uhay at pinapalintog at pinapabigat ang bunga. Dito po tayo sa huling benepisyo ni Tragus foliar Plant and Soil Biostimulant. So, tinutulungan po niya na patibayin ang ating mga pananim sa pagbago-bagong panahon. So, sa panahon po kasi natin ngayon, biglang init, tapos bigla siyang uulan. So, hindi tayo mangangamba na maapektuhan ang ating mga pananim dahil tinutulungan niya ito na patibayin. So, hindi na tayo mangangamba na baka ma-stress yung mga pananim natin dahil biglang init tapos bigla siyang ulan. So, mainam siyang gamitin pala. So, parang anti-stress na din. So, nakalimutan ko mga ka-agri banggitin na ang Tragus foliar Plant and Soil Biostimulant ay pinapabilis din ang araw ng pag-ani. So, mga ka-agri, dito po tayo sa palay kung paano gamitin or kailan. At saka, mayroon din po silang recommended na mga pataba na sa'yo kung susundin mo, pero wala namang masama kung sundin po natin para matry po natin kung effective pa talaga yung Tragus foliar. So, sa palay, bago mag-land preparation, 200 to 300 ml sa 16 liters na tubig or knapsack sprayer. So, pangalawa, sa punla, mayroon din po tayong i-apply na reed cap na Tragus 100 ml per 16 liters na tubig 7 days after magpunla yon. Ang sunod, vegetative stage po. So, dito, meron ding nakalagay na 2 to 3 days after tanim, 100 ml green cap. Tapos, kung reed cap naman, 7 to 10 po days after transplanting. So, dito, meron din silang nakalagay na first application ng abono. So, dito nakalagay 10 to 14 days after transplanting, isang bag na sulfate o kaya isang bag na 620. Optional lang po ito. So, or isang bag na 14 at saka urea. So, either isang urea, isang 14. Nasa inyo po yun. Dito po may nakalagay din po ng herbicide application. So dito nakalagay 15 days after transplanting. Ito po yung recommended ni Tragus foliar. Tapos meron din ditong tailoring stage kung kailan tayo mag-apply ng reed cap na Tragus. So 20 to 25 days after transplanting, 150 ml per 16 liters na tubig. Sunod, dito naman po tayo sa panahon ng paglilihi or panicle initiation stage. 35 to 40 days after transplanting, ganun din po ang dosage niya. 150 ml per 16 liters na tubig. Red cap po tayo uli. So, dito po tayo mga ka-agri sa second application ng pag-aabono. So, 40 to 45 days after transplanting, isang bag na 1620 o kaya 1 bag na 14. So, optional po ito. Sunod sa panahon ng pagbubuntis or booting stage,
50 hanggang 55 days after transplanting sa 150 ml reed cup per 16 liters na tubig. Next po, sa top dress po tayo sa lipat tanim or transplant. 45 hanggang 50 days after transplanting, isang bag o kaya dalawang bag sa 0060 po ang gagamitin natin. Sunod, mag-spray po tayo ng reed cup na 3Gs, 150 ml per 16 liters na tubig sa panahon ng heading stage or flowering stage o kaya pag 10 to 30% na may sapaw yung palay po natin. So, mag-spray po tayo ng 150 ml per 16 liters na tubig ng 3Gs reed cup. So, ang pinaka-total po ng 3Gs na may spray po natin per hectare ay 8 liters po. 3 liters na green, saka 5 liters po na reed cup. So, makikita nyo din po kung kayo po ay direct seeding or sabog tanim. Ayan, makikita nyo po sa kabilang side. Madali nyo naman pong masundan. Andyan po yung instruction. Mga ka-agri, sa may gustong umorder, pwede po kayong umorder sa akin at digit naman po tayo. So, PM lang po kayo sa akin or mag-comment lang po sa video na to sa mga gusto pong umorder. Thank you po! Hanggang dito na lang po tayo mga ka-agri. So, bago tayo mag-end, shout out po to all my members. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Meltad's Vlog, ayan, maraming salamat po. Ako si Nika Vlog, thank you po. Maraming salamat sa lahat ng inyong suporta. Mama Jacqueline Rosco Vlogs, thank you po. Me Loves Melanie Tingson's Toys, ayan, maraming salamat po. Sir Gilbert Garcia, maraming salamat po sa pag-join. Saka si Sis Joanne Arlene, thank you so much po sa suporta. Sis Remy Holmes Cooking, ayan, maraming salamat po. Thank you so much sa pag-join. Ayan, hanggang dito na lang po ang inyong lingkod. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. So, medyo mahaba na po kasi sa susunod po nating vlog. Ibang crops naman po ang ating talakayin. So, maraming salamat po sa lahat ng suporta, sa lahat po ng aking subscribers po. Ayan, maraming salamat. Shout out din po kay Sir Emperor Vlog. Ayan, maraming salamat, sir. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-agri po natin. Sa lahat po ng team, maraming salamat po, at sa lahat ng aking subscribers, maraming salamat po.